Ibabandera na ang mga nagbabaga at mga maiinit na balita. Bandera Reports! Bandera Reports! Afternoon Edition. Police Reports. Hospital Reports. Market Reports. Weather Update. City Hall and Capitol Reports. Local, regional, national, and international news. Bandera Reports Afternoon Edition. And now, here's your anchorman. Bandera Reports Afternoon Edition. Balitaan sa Radyo Bandera, Cotabato. Bandera Headlines. Vice Pangulong Sara Duterte namataan sa Cotabato City. Bandera Pro 12 na sa ilalim ng full alert status bilang paghahanda sa halalan 2025. Moro National Liberation Front o MNLF opisyal nang inendorso si Vice Sandra Sema bilang kongresista ng Maguindanao del Norte with Cotabato City. Illegal na baril at droga nasa bahat sa Sultan Kudarat sa bisa ng isang search warrant. Rollback sa presyo ng mga petrolyo ay pinatupad ng mga ilang oil companies ngayong araw ng Martes. Magandang gabi mga kabandera, araw po tayo ngayon ng Martes, ika-6 sa buwan ng Mayo 2025. Inyong napapakinggan sa inyong mga radyo sa 105.3 DXJNFM at napapanood live sa inyong mga telebisyon sa Channel 4 at 33 ng Maguindanao Sky Cable at napapanood live sa Facebook page ng Bandera News TV Cotabato. Ako ang inyong tagapagbalita Sabino Heverola at ito ang Bandera News TV Cotabato. Bandera Reports Afternoon Edition. Sa detalye ng ating mga balita, Vice President Sara Duterte bumisita sa Cotabato City ngayong umaga ng araw ng Martes upang pasinayaan ang pagbubukas ng panibagong Office of the Vice President o bilang satellite office ng kanyang tanggapan sa bahaging parte ng 3rd Street, Rosario Heights 5, lungsod ng Cotabato. At sa naging pagbisita ng Vice Alcalde, dinumog naman ito ng kanyang mga taga-suporta at bilang mensahe at pasasalamat ng nasabing opisyal, ipinabatid dito ang kanya pasasalamat sa publiko sa patuloy na pagsuporta sa kanyang pamilya. Bandera Live Report. Din ang pagpapasalamat namin sa pagmamahal na ipinapakita ng ating mga kababayan at yung patuloy nila na suporta. At nagpapasalamat kami sa patuloy na suporta ng mga taong bayan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil napakalaking tulong ng suporta nila, yung moral support nila na alam ni Pangulong Duterte na nandyan yung mga kababayan natin sa kanya. And syempre, alam natin lahat na napakalaki ng powers of prayers. So, madami sa ating mga kababayan ang araw-araw nagdadasal na maibalik na sa ating bayan si Pangulong Duterte. So, papasalamat kami from the bottom of our hearts. Our family is thankful for all the love and support that we are giving former President Rodrigo Duterte. Bandera Reports Afternoon Edition. At sa iba pang mga usapin, bilang tugon sa direktiba ni Chief PNP Police General Romel Francisco Marbil, isinaraim na sa full alert ang status ng buong Police Regional Office 12
simula noong Mayo 3 hanggang Mayo 15 bilang bahagi ng matinding paghahanda para sa ligtas, maayos at mapayapang national and local election ngayong taon. Ang deklarasyong ito ay nangangahulugang buong pwersa ng kapulisan sa rehiyon ay nakahanda sa anumang oras para sa agarang deployment, critical operation at iba pang mga hakbang kontra sa banta ng karahasan, pananakot at anumang tangkang panggulo sa integridad ng nasabing halalan. Kaugnay nito ay patutupad ang 24/7 checkpoint operations sa pinaigting na intelligence monitoring at mas malawak na pagpapatrolya sa mga estratehikong lugar. Mas pinaigting rin ang koordinasyon sa COMELEC, AFP at iba pang mga ahensya ng gobyerno at mga force multipliers upang matiyak ang isang pinagsanib at organisado at epektibong pagbabantay sa nasabing halalan. Sa ilalim ng pamumuno ni General Arnold Argente, ang Regional Director ng Pro-12, malinaw na ipinararating ng full alert status na ang kapulisan sa rehiyon ay hindi lamang sumusunod sa utos, kundi ang aktibong tumutupad sa tungkuling pangalagaan ang karapatang bumoto ng bawat Pilipino. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga usapin, Moro National Liberation Front o MILF at MNLF, opisyal nang inendorso si Vice Sandra Sema bilang kongresista ng Maguindanao del Norte with Cotabato City. Opisyal nang inendorso ng Moro National Liberation Front si Vice Sandra Sema bilang kanilang suportadong kandidato sa pagkakongresista ng Maguindanao del Norte with Cotabato City. Pinangunahan mismo ni MNLF Chairman Muslim G. Sema ang formal na pag-endorso, kasabay ng nagpahayag din nga pagsuporta ang MNLF kay Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw at sa buong lineup ng UBJP sa Cotabato City. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga balita, kulong ang isang 41 taong gulang na magsasaka matapos makumpiskahan ng hindi lisensyadong baril sa ikinasang search warrant operation sa parting bahagi ng Barangay Kapaya, Bagong Bayan, Sultan Kudarat nito lamang araw ng Lunes. Base sa report, kinilala ang naarestong suspect na si alias Mar, may asawa at isang magsasaka at residente ng nasabing lugar. Ayon sa ulat, dakong alas 6:11 ng umaga nitong araw ng Lunes nang isinilbi ng Bagong Bayan PNP ang search warrant laban kay Mar, kung saan nakuha sa pag-iingat nito ang 5 sachet ng hinihinalaang shabu na may tinatayang timbang na 1.5 na gramo na may standard drug price na abot sa 10,200 pesos. At kasama ring nabawi ang isang improvised break-open 12-gauge pistol na may kasamang bala at isang itim na pouch na pinaglalagyan ng mga iligal na kontrabando. Ang pagsisilbi ng warrant of arrest ay isinagawa sa maayos na paraan at sinaksihan ng mga elected barangay officials, kastuwang ang mga law enforcement sa nasabing bayan. Inaresto ang suspect sa ipinaunawa sa kanya ang mga karapatang legal at dinala sa Bagong Bayan MPS para sa kaukulang dokumentasyon. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pa mga balita, rollback ipinatupad ng mga ilang oil companies ngayong araw ng Martes kasunod ng mga pagtaas nitong mga nagdaang linggo. Matapos ang mga magkasunod na big-time oil price hike ay nagpatupad naman ng oil price rollback ang mga kumpanya ng langis sa bansa. Ayon sa anunsyo ng oil companies, magpapatupad sila ng bawas presyo ng nasa 0.55 centavos kada litro sa gasolina at nasa 65 centavos naman kada litro ng diesel at 90 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Bandera Reports Afternoon Edition. At yan ang kabuuan ng mga balita na aming nakalap mula dito sa News Center sa Bandera News TV Cotabato ngayong araw ng Martes, ikapito sa buwan ng Mayo 2025.
Sa ngalan ng aming Presidente Estrelita Juliano, sa aming Station Manager Jasper Acosta, Field Reporters, Cameraman at Technical Team. Ako ang inyong tagapagbalita sa Vino Heverola at ito ang Bandera News TV Cotabato. 105.3 Radio Bandera Cotabato City. Inakarespetado sa news and current affairs. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 105.3 Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng